mga katek. Once again, daily routine for check natin yung mga job orders na ating sasakyan for repair, for follow up, and for quotation. So, unahin natin itong sasakyan na to, kung anong gagawin. So, ito tapos na to. Bali, nagkakabit na lang tayo ng mudguard. So, pag natapos ito, i-check na natin for test drive and for another naman evaluation kung anong kailangan pang i-fix or for release na ba. So, lipat na lang tayo sa kabila. So, itong isa na naman to is multi-cab FI T6A, yata yung makina nito, T6A. Then, engine overhaul. So, natanggal na yung block. So, ito, kailangan natin padala na natin ito sa machine shop to change yung liners. So, maggagawa na lang tayo ng quotation nito para submit muna natin sa owner kung i-approve niya ba yung gagastusin or hindi. So, for follow up ito. So, balikan natin to mamaya. So, next is Mitsubishi Mirage for follow up parts. Replace clutch lining and pressure plate, flooded, pati na rin yung alternator kasi nasira na yung bearing. So, yung Mirage, follow up orders sa Manila. Tsaka next is ito, clutch follow up order. Then next is Montero Sports 2.2 2.5 pala, 45.6. Inaantay na natin yung box nito na dumating galing Manila. So para sure, pinaimuot ko na yung ating computer box na papalit. Flooded to, umandar na, pero ang problema na lang is yung box. So next, for follow up to, papalo up natin yung mga parts mamaya. So check na natin lahat para isahan na lang yung pagpapalo up. So next is Bongo 3 2.5 before base engine, semi-electronic. So ito, nag-aantay na lang din ng parts sa cylinder head gasket. So belong to sa for follow up. So 3 na yung pang follow up natin for follow up. So add na natin to sa list ng follow up sa parts. So tignan natin mamaya sa office. Then next na naman, so this is Chevrolet Colorado. To good na to, pa na lang, palinisan na natin yung pakarwas na natin saka konting tawag ito vacuum, then ready for release. So okay na to, so for release na. Next is Isuzu Sportivo. So problema nito is dating flooded, then wiring harness problem. Nakita na yung problema nito, so naantay na natin yung rectifier ng pandel. Tapos na to actually, assemble na. Then nasira rin yung rectifier ng alternator. So follow up na natin kung dumating na yung parts. Then for follow up din to. Next is Sport with ABS issue. So ang ginawa dito is pina-repair natin yung ABS module kasi medyo mahal, around 60,000 plus yung brand new. So pina-repair natin sa trusted natin na taga-repair dun sa Manila. Then dumating na. Then nung umokay na yung module, nakita natin na sira palang dalawang speed sensor. So
inorderan na natin, antayan na lang natin na dumating. So, ito, malapit na to. So, soon, for release na rin to. So, next is, medyo luma na to. Mission Sentra. Palit lang tayo ng ito, rack and pinion assembly kasi sira na yung steering rack. Then, pinapalitan natin. Mamaya pag tapos ito ikabit, pwede ito release. So, for release na ito. Next is Chevrolet Aveo. So ito may issue sa ISCB o idle air control valve. Ayaw na mag-function. Then camshaft sensor. So inorderan na yun, pinapahanapan natin ng ICB ito. Then pag dumating, so ito belong to sa for follow up. So sasabay na rin natin sa follow up mamaya sa mga parts natin galing Manila. So next is Fordscape. Nag-replace na lang tayo ng knock sensor. So tinatanggal pa para ma-release na. So yun na lang kulang nito, knock sensor replacement. So, medyo mahirap kasi nasa ilalim ng intake manifold. So para to bali trabaho na lang kulang. Pag natanggal to, hindi na yung parts. So bilog na to for release this week. So next is Ford Fiesta overheat. Actually ito pa na, may parts na ito iba, kaso we found out na may leak yung oil cooler. So inorderan, bago namin ikabit lahat, dapat dumating na yung ipapalit natin na parts. So ito for follow up sa parts kasi yung owner na yung nag-order. So hindi natin ito magpapalop sa Manila, yung owner na ipapalop natin para matapos ito. So for follow up,